balikan natin. So sa video na to kasama natin syempre si Kagawad. Ayan, Kagawad. So bro, susubukan natin na manghuli ng karpa ngayon sa ibang spot naman. Kasi kung maaalala nyo, yung huling vlog natin nung nakaraang linggo, dito tayo. Ayan, dyan sa spot na yan, nakahuli tayo dyan ng isang karpa. So ngayon, pupunta naman tayo dun sa may kabila. So bali yung spot na yon ay tinatawag natin na Bahay Buhaya. Nasa pagitan siya ng dalawang barangay, ang barangay Kinagatan at barangay Bumbong. So pakita ko sa inyo kung saan tayo pupunta. So ayan mga bro, dun tayo pupunta sa pinakantangos na yon. Ito yung barangay Bumbong, tapos yung barangay Kasile, dyan. So dito tayo namimingwit nung nakaraan dyan sa may rock formation na yan. Yun nga lang mga bro, para medyo maulan ngayon. Ayan, kung mapapansin nyo, makulimlim, tapos umaambon din. Pero sana naman ay wag lumakas ang ulan para mas maganda kung kulimlim lang para hindi tayo mabilad. Wag nang uulan kasi syempre mahirap magkasakit sa mga panahon na ito. So tara, samahan nyo kami mga bro sa fishing adventure na to. Let's go! Ayan, bale ito yung dala natin ng mga pamingwit. So ang dala kong pamingwit mga bro ay dalawa. Meron akong dinala na pantilapia, itong silver. Tapos yung ginagamit natin lagi na pangkarpa, eto. Tapos yung kay Kagawad, ayan, yung kanyang pangkarpa rin na gamit. Tapos eto naman yung ating pain. Ayan, masa siya. So nagdala tayo ng extra na harina. Tapos meron din ditong chick booster. Tapos eto na yung ready mix na pain natin. Ayan mga bro. Ganyan po ang ating pahain sa karpa. Tingnan nyo naman mga bro yung panahon, no? So dung banda sa may bandang dulo sa barangay Hanusa, umuulan na. Kasi itong madilim na to, naiulan siya. So dito naman sa tapat natin, makulimlim lang. Ayan. Malapit na tayo. Time check natin ngayon, alas 12 ng tanghali. At kumain na tayo ng tanghalian para dire-diretso na tayo sa ating fishing adventure. Di na tayo magla-lunch. Siguro mga 3 oras lang tayo na mamimingwit dyan mga bro. Susubukan lang natin kung meron tayong mahuhuli. Pag wala tayong nahuli, wala tayong magagawa. Ganun talaga. So try lang. Ay mga bro, dito tayo dadaan. So sana walang latag na lambat. So mga bro, tingnan nyo dun, nalakas na ng ulan, no? Ayun dun. Saan? Doon na lang ba tayo? Sige, dito daw tayo mga bro. Alright. Mga bro, narito na tayo sa tinatawag natin na Bahay Buhaya. Ayan, may mga ibon, no? Bakaw. Kagawad, kumusta? Anong balita? Ayan. Subok ulit tayo mag-fishing. Sana dala ko na yung pamiwas ko na na maswerte. Yung may anting nga. Ayun nga pala yung dati pa. Sa pain natin. Diyan ka ba pwepesto? Dito. Ay kumuha ka na ng pain. Dadaling ko yung pain. Tapos yung salok mamaya na lang. Doon tayo pwepesto mga bro. Ayan. Ganito kalalim ngayon ang level ng lawa dito sa lugar na to mga bro. So dati kung maalala nyo, dito sa ilalim ng puno ng baliti. Ayan, tabi-tabi po. Diyan sa ilalim ng puno na yan, diyan tayo kumakain dati. Nagtatanghalian, nag-iihaw pag tayo may nahuhuli. Tapos talagang wala pang tubig yan, bye-bye na yan. So ngayon, taas na level ng lawa. At meron na rin paunti-unti na lumot mga bro, tumutubo na rin yung mga lumot. Kaya siguro pwede na rin tayo magtilapia. Kaya dinala ko itong pantilapia natin. Yan, narito na tayo sa ating fishing spot. So si Kagawad and sa kabilang bato. At tayo naman, dito naman ang spot natin. Babato tayo dito sa may tapat mga bro. So titignan natin kung may mahuhuli tayo dyan. At gaya na sabi ko, dinala ko rin yung pantilapia. Eto. Dahil kung mapapansin nyo, meron na rin maikling lumot. Try natin na magtilapia. Set up na tayo mga bro. Kuha na tayo ng ating hook. Ito yung ating hook. Siyempre, ang una nating i-set up yung ating pangkarpa. Yan. Floater natin galing kay Pre JC. Yung rod natin galing kay Bro Jason. Tapos yung reel natin galing sa Sako.
sa mystery sack, sa presyong sako ng Shopee. Ayan. Ang gamitin natin na hook sa pangkarpa, yung malaki mga bro, number 12. Ito. Ayan. Malaki siyang hook. Tapos sa pantilapia, number 7 naman, o kaya 8. Ayan, laki ng alon. Bago tayo magsimula, dapat susukatin natin kung gaano kalalim itong lugar na to. Dahil yun nga, lagi natin sinasabi, pag tayo ay namimingwit ng karpa, kinakailangan lapat sa putik o sa buhangin, sa batuhan, yung ating pain na masa. So importante yun pag namimiwas kayo ng ng karpa. Kung ilalagay nyo yung mga bro sa kalahati lang ng lawa o lutang, hindi kayo makakahuli, hindi kayo makaka-fish on. Kaya kinakailangan malalim mga bro, susukatin natin. Okay, nasukat na natin mga bro, sakto na to. Ngayon ipapainan na natin. Mga rito, ang lalim mga bro, mga 5 feet. So ganyan lang, pag papain kayo mga bro, bilugin nyo lang yung pinakang mix ninyo na masa doon sa inyong hook. At kakainin na yan ng karpa, kung merong karpa. Pero tingin ko meron yan mga bro, makakahuli tayo yan. Gamit na ni Kagawad yung kanyang kanyang mahiwagang pamiwas na swerte. Noong mga nakaraan kasi, kaya wala huli si Kagawad mga bro, hindi yun yung gamit niya ibang pamiwas yun Ito binabad to sa saan mo ba binabad yan? Yung ito, may kaliskis ng karpa sa dulo. May kaliskis daw ng karpa sa dulo ng rod. Aww. Okay, set up naman natin itong ating pantilapia para naman makakita tayo ng isda kahit wala tayong mahuli, di ba? Para sure na may mahuhuli tayo. Kasi sa tilapia mga bro, minsan di tayo masisiro dyan Kaya maglalawin tayo ng pantilapia. O, tingnan nyo mga bro, meron na lumot to. Kahit medyo maikli pa siya, pero pwede nang pamain. Pero mas maganda dyan mga bro, kumapal pa yung lumot. Mga siguro mga 2 linggo, ganyan, 3 linggo. Pero kung hindi nag-uulan nun mga bro, nakaraan talagang na yan ready na sana tayo sa sa subay. Manghuli na tayo ng plapla Problema nung umulan. Eto, ilawit na natin mga bro yung ating pantilapia rito. Diyan lang, sa lapit lang. Lipat natin yung ating para kita nyo. Eto yung pantilapia natin mga bro, nandito. Tapos yun yung ating pangkarpa sa laot. Lubog na mga bro, hindi pa rin nakahuli. Yan mga bro, lipat lang natin yung ating cellphone kasi sobrang init dito. Ayan, baka mag-overheat yung ating cellphone. Ay ilalagay lang natin sa medyo malilim na lugar. At mahirap pagka yung baka masira yung ating cellphone sa init. So dito na lang, kahit hindi kita yung ating floater, okay lang. Dito na lang tayo. A few moments later. Mga bro, nakaisang tilapia na tayo. Hindi nakuha na ng video. Ayun nga lang, medyo payat. Payat na payat. Tilapia. Wasero na tayo. I-release natin, payat. Hindi nakuha na ng video mga bro Up. Lang mahirap mga bro. Kakunti ang ating lumot. Diyan lang yan sa gilid mga bro, nahuli. Mga bro, nakaayos na tayo sa masa Kala ko karpa mga bro. Hey! Kala ko mga bro, nakakarpa na tayo. Ganda na lubog, kanduli pala. Yan, first catch natin. Ay hindi, pangalawa na pala natin to mga bro. Kanina sa pantilapia, nakahuli rin tayo ng tilapia. Tapos ito, sa masa natin, nakahuli na tayo ng kanduli. Papakawalan na rin natin to mga bro kasi hindi naman to target natin na isda. Nga pala mga bro, yung pantilapia natin, dahil napakadalang ng kibit,
Ginawa ko na rin siyang masa. Ayun, masa na rin na naipain ko sa kanya. Ayan, hirap kasi humanap ng lumot mga bro eh. Ayan, kanduli. Second catch natin. Okay, wala na natin. Sige. Anong kakagat? Ha? Ayun, sabi ni Kagawad, pag may kanduli raw mga bro, meron ding ano, karpa, di ba? One hour later. Dali ba? Bro, dali. Ano to? Bro, nakakarpan. Natanggal. Oh no. Palakas pa naman. Umikot doon sa ano Na ito ba yung kabo? Nalagot. Mga bro, nalagot pala Ayan nalagot. Ay, maliit kasi yung ating leader line. Sayang mga bro, nakakarpa na sana. Laki nun. Grabe. Kumabuna nung umikot doon sa tulis na yan Na ito baka bumalaki yan Sayang mga bro, nakaisa na sana tayo. Okay lang yan, makakahuli pa tayo. Magpalit na lang ulit tayo ng ano na mga bro. Magpalit na lang ulit tayo ng taga. May karpa na yun. Ha? Medyo malaki ay. Malakas siya ay. Yung tumalong kanina yung mga 1 kilo lang ay. Pero sa bagay, 1 kilo malakas na rin ay mga bro, nakapaglagay ulit tayo ng isang hook ulit. Sayang mga bro, yung mga ganon na nalalagot, yung hook niya nakakabit pa sa kanyang labi. So may nangyayari mga bro na yung mga ganon kumakagat uli. Kasi dati nung kami ng mga Tito Pulo dyan sa Barangay Gulod, ang Tito Pulo nakahuli ng karpa, kaso nalagot din, naiwan yung hook sa bibig. Tapos may isa tayong kasamang anglers, mga 30 minutes siguro, nahuli ulit niya. Tapos kinuha ng Tito Pulo yung kanyang hook dun sa may loob ng bibig. Kasi tinanong ng Tito yung yung Mami Mingwit, sabi, meron bang hook? Kasi may nakakawala sa pagtingin, andun niya yung hook. So parang kumbaga hindi sila nadadala. Pagka sila ay kumagat, nahuli, kumakagat pa rin sila. Aww. Sayang. Isa na sana. Medyo maliit kasi leader nun yung pantilap yung ginagamit ko. Mga bro, sobrang init na naman. Cut video muna tayo. Init na naman yung ating cellphone. Update na lang mga bro. Sayang, nakakawala. Babawi tayo. So nga pala mga bro, sa mga gusto na pumunta dito sa spot na to, dito nyo yan matatagpuan sa pagitan ng 2 barangay, ang Barangay Kinagatan at Barangay Bumbong. Mga bro, kinakailangan yung gumamit ng bangka. Dahil yun nga, masyadong mataas pa ang level ng lawa ngayon. Hindi pa kayo makakapaglakad sa tabing lawa. Hindi katulad pagka yung summer mga bro na talagang sobrang baba na level ng lawa. Nalalakad kasi yan. Yung mga tabing tubig na yan, tabing lawa. Pero ngayon, hindi nyo siya malalakad, kaya kailangan nyo ng bangka. So kung gusto nyo na pumunta dito, mag-message lang kayo. Hahanap tayo ng bangka na pwede maghatid sa inyo, o kung available kami ni Kagawad, ihahatid namin kayo, sasamahan namin kayo dito sa fishing spot na to, no? So yun, magandang fishing spot din to mga bro pagdating sa carp hunting. Sa tilapia kanina, hindi ko alam kung mahina ang kagat ng tilapia dito sa lumot, hindi katulad doon sa lugar natin, no? Kasi doon sa ating lugar talagang maigi, makagat talaga ang tilapia doon sa lumot. So dito kanina medyo matagal din, mga 45 minutes na nakalawit yung ating yung pantilapia, tapos isa lang yung nahuli. Di ko lang alam dahil siguro kumunti yung lumot, baka ganun, bago din sila, no? So yan ang ating mga pamingwit. Ayun yung kay Kagawad, si Kagawad tumabi na sa atin mga bro, dahil dun siya nagbato sa nakakawalan kanina. Tapos ayun pa yung isa natin. So update na lang, sana makahuli pa tayo. So huwag kayong aalis sa ating vlog.
Bro, siguro mga magtatatlong oras na tayo rito. Wala pa rin tayo nahuhuli. Tayo mga bro, isa talaga ang karpa sa mahirap hulihin na isda dito sa lawa ng Laguna Lake, no? At yun nga, dahil hindi pa talaga tayo madawian ng karpa, tayo muna ay mag-shoutout mga bro. Ayan, punta tayo sa comment. Ayan, ang unang comment na lumabas. Ayan, shoutout from June and Lenny Pilapil of Canada. Sabi nila kami nga pala ay sa Baras, Rizal ipinanganak. Ayan, shoutout po sa inyo. Sa lahat ng mga Pilapil family. Ayan, shoutout din kay Papsi Habi. Shoutout. View all natin, wait lang. Ayan, shoutout din syempre sa ating kaibigan kay Philip Robles. Shoutout din kay Kuya Vic Ninang. Ayan, kay Hubert Punto. Shoutout din kay Joms Fishing Adventure. Shoutout sa iyo bro. Syempre sa ating kaibigan din kay Wilfredo Solis. Shoutout. Shoutout din. Ayan, lumabas sa ating comment section ang isa rin nating kaibigan dyan sa Barangay Hanusa kay Meljun Mesa. Ayan, shoutout sa iyo bro. Shoutout din kay Arenesto. Ayan, sabi niya, bro, sino pwedeng makontak sa Facebook? Bibili ako ng lumpia bro. Si Kagawad po o kaya ako po. Ang Facebook ko po, Jeron Gondra. Tapos ang kay Kagawad po ay Raymark Gondra. I-message nyo lang po yan mga bro. Tapos i-add nyo na rin para marami tayong friends. Ayan. Shoutout din kay Edgardo Mendoza. Shoutout sa iyo bro. Kay Francisco Herrera, shoutout. Diyan yan sa Barangay Lambak mga bro. Shoutout sa iyo bro. Pero alam ko si bro, nasa ano yan nasa Canada din yata yan. Yan, shoutout din kay bro Warren Santa Ana. Shoutout. Kay Borbs TV, kaibigan natin dyan sa Laguna na mag-i-skylab. Shoutout sa iyo bro. Shoutout din kay Rolf Justin San Juan. Kay Aaron Senyedosa na laging laman ng ating comment section. Shoutout sa iyo bro. Shoutout din kay Jake Franknella. Ayan, shoutout. Shoutout din kay Rosalie Ladines. Ayan. Kay Rone Balgos. Shoutout. Shoutout din kay Mark David. Ayan. Pinapashoutout niya si Wallop ng San Carlos City, Pangasinan. Ayan. Shoutout din kay Northern PH Anglers. Shoutout sa iyo. Kay Butcho Koy Beneobra. Shoutout din sa ating kaibigan. Syempre, Mami Mingwit ng Sapang. Shoutout. Shoutout din kay Ate Ami Amalia Buban. Ayan. Shoutout. At syempre, sa laging laman ng ating comment section kay Rod Choi Fishing Adventure. Shoutout sa inyong lahat mga bro. At maraming salamat, bumagsak na ating cellphone sa patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa ating channel Talim PH. Yun, antay-antay pa rin tayo ng kakagat mga bro. At mamaya na natin tutuloy ang ating mga shoutout. Ayan. Wala pa tayong huli. Ay, grabe. Kaya mga bro, pauwi na tayo. Supply, zero tayo. 0-0 G. Mga bro, hindi mo na tayo pinaisa. Ay, sayang kanina makakahuli na sana tayo wala naano siya, na-unhook, nalagot yung tali. Anyway, ganyan naman talaga mga bro ang pamimingwit. Minsan may huli, minsan naman wala. Pero yun, ang mga anglers naman mga bro, mga mamimingwit, may huli man yan o wala, masaya yung mga yan. Ay makapamingwit lang sila, okay na yun. Hindi mo may paliwanag na yung saya. Pero syempre mas masaya kung meron tayong nahuli. So bawi na lang tayo sa mga susunod natin fishing adventure na. At siguro ay dito ko na lang muna din tatapusin ang vlog na to. So maraming salamat sa inyong lahat mga bro sa panonood. Kahit wala tayong huli, kasama sa gawad, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe, i-hit ang notification bell at i-share ang ating mga video. Bye mga bro, happy fishing sa inyo lahat. Sa mga ganyan tanawi naman mga bro, kahit wala tayong huli, sulit na rin, di ba? Ay, napakaganda ng ating lugar. Ayan, laki ng alon. Bug. Nabot tayo ng 4 na oras pero hindi ba na tayo nakahuli kahit isa. Ay!